Magandang hapon po muli sa ating lahat. At gaya po ng nasabi natin nung nakaraang video, ay ipagpapatuloy po natin ang mga konting kaalaman hinggil sa ating pambansang bayani. Napakaganda po kasing mabalikan ang mga ganitong mga gintong butil na sana'y mamutawi sa ating mga isipan, puso, upang lagi pong buhay ang mga alaala at kaganapan na isinakripisyo ng marami sa atin, lalong-lalo na ang ating pambansang bayani. So narito po ang karugtong. Bago po yan ay ibig ko munang pasalamatan ang lahat po ng nakinig, nanood, nag-subscribe at ipinasa po sa mga ating mga kababayan at maaaring sa mga taong nararapat na mapakinggan po ito and who appreciates such stories. So, marami pong salamat sa inyong lahat at Captain Dado, salamat muli. Si Jose Rizal po ang one of the recognized most memorialized historical figures in the world. Marami po siyang statues, bust, plaque that can be found in over 20 countries across 4 continents. So, ito po yung mga ibang breakdown po, no? Number 1, global monuments and statues Rizal has in major cities worldwide. Number 1 po dyan ay ang Spain, sa Madrid. Halos near exact po nung 15-meter tall replica of the Luneta Monument. Kalain niyo yun. Meron din po sa Germany, sa Wilhelmsfield, Heidelberg, life-size statue in a park named after him, no? Rizal Park. Meron din po sa USA, marami po dito, no? Sa Chicago, Seattle, Honolulu, Carlson City sa California, sa Houston, sa Orlando, Junia din. Includes full statues, busts, and dedicated parks. Sus, napakasarap pong malaman po. Napakagaling po ng ating talagang pambansang bayani. Meron din po sa Japan, sa Hibiya Park, sa Tokyo, bronze bust at the site of the hotel where he stayed in 1888. Sa China naman po, sa Jinyang, Fujian ata ngayon, a massive monument in the Jose Rizal Square honoring his paternal ancestry. Akalain niyo po, pati sa China, may pagkakataon na ni-recognize po nila yung kagalingan ng kanyang mga ninuno, yung ancestry po niya, no? Ngayon sa Canada, meron po sa Montreal, Winnipeg, Toronto, bust in public parks and community centers. Sa Czech Republic, meron din po sa Prague, sa Litomeris, bust honoring his friendship with Ferdinand Blumentritt. Sa Italy, Rome, a monument in the Piazzale Jose Rizal, no? Sa Austria, meron din po sa Sydney. Ito po yung sa Campbelltown. Meron din po sa Melbourne. Statues and dedicated Rizal Parks. Sa Mexico, doon po sa Mexico City, sa Acapulco, ay bust and plaque naman, no? At ito po yung mga iba pa, no? Sa France, UK, Singapore, Peru, Switzerland, historical plaques and busts
in major plazas of former residences, no? So, yan po yung sa buong mundo, no? Marami din po siyang ginawang sculptures and bust, yung sarili niyang gawa. Dito po, maybe locally. Nung aking binabasa po ito, natuwa po ako dito sa isang napakagandang bus po niya. No? So binisita ko o tinignan ko kagad. Ginugel ko kung nasaan na ito. Ito po ay isang tawag dito, sculpture na ang pamagat, The Mother's Revenge. A clay sculpture of a mother dog attacking a crocodile, kagat-kagat po nung nanay na aso sa likod, no? Yung buhaya. And symbolizing the Filipino struggle against Spanish rule. Yung pong buhaya, may kagat-kagat naman pong maliit na tuta. At ang nanay, yung ina ng tuta, ay nakakagat-kagat naman po doon sa batok nung buhaya. Medyo natawa po ako dahil noong palang unang panahon, buhaya na ang simbolo ng mga mapang-api. So, parang may naaalala ho ako sa ngayon dahil marami ho ata talagang buhaya, lalo na rin sa ating panahon. Na wala pong pakundangang kumikitil unti-unti sa kinabukasan po ng ating mga kabataan. Yun po yung tuta na kagat-kagat po ng buhaya. So, marami pa rin po paintings and drawings at saka na po natin bibigyan pansin po itong mga to, no? Dahil upload lang po ito. Ayoko pa pong mag-live dahil meron pa po akong isang dapat gawin upang makapag-live na po tayo. Okay? So, doon po sa ating post, kung inyo pong nabasa, ay nabanggit ko na bibigyan liwanag po natin yung Balawis Magtanggol. Konting introduction tungkol po kay Kadeo. Yung pong portion din ng Nung Mitangere, Touch Me Now, ngayon mo ko salingin. Ang ibig sabihin sa ating wika. Yun po ang sequel ng Noli Me Tangere sa kapanahunan ngayon. Kasi ayon po sa impormasyon na natanggap ko o nagalap ko po, ang sequel po ng Noli Me Tangere noong panahon po ni Dr. Jose Rizal ay El Filibusterismo. So, sa aking pananaw, nararapat lamang merong sequel ang Noli Me Tangere sa panahon ngayon. Ngunit, nabigyan po natin ng bagong pamagat o pangalan. Yun nga po ang Nunc Me Tangere. Ang ibig sabihin, hindi na po touch me not gaya ng pagsalin sa wikang Ingles o kahulugan sa wikang Ingles ng Noli Me Tangere. Nararapat po sigurong sa panahon ngayon, hindi na touch me not. Touch me now. Ngayon mo ako salingin. Tama po ba? So, bibigyan po natin ng konting, ayan na po, mga eksplanasyon. Kalaki po nito ay yung segmento ng bagong istorya. Halos pwede na rin pong magkatambal ang segmentong Nunc Me Tangere at bagong istorya. Ngayon mo ko salingin at ang bagong istorya. Kinakailangan naman po siguro sa ating pananaw ay mabigyan po ng mga kaukulang bagong istorya ang ating bayan. Okay?
So, we move on to something a little positive on the stories that made us, perhaps in a way, gave us also an identity. Kagaya po nung istorya ni Juan de la Cruz. Abay, napakaganda po niyan. Nakita po nating maraming pagkakamali ang istorya ni Juan de la Cruz. Kaya sa pagsalin po nitong istorya, nararapat po lamang na sabihin o ipaalam lalo na sa mga kabataan na ito yung istorya noon. Ngunit maraming mali at ito ang nararapat na istorya ngayon. Dahil po alam naman natin, sa pagbibigay ng mga istorya sa paglipas ng panahon, marami po ang naging negatibo o nagbabago tungo sa hindi maganda tungkol sa ating sarili at sa ating bayan. Ngayon, yung segmento din po ng Balawis Magtanggol Barangay o Barangay Balawis Magtanggol. Bibigyan din po natin yan ng kahulugan. Okay? So, ano nga ba ang istorya ni Balawis Magtanggol? Sa maikling eksplanasyon, tsaka na ho yung mahaba, no? Sa maikling eksplanasyon, minsan po, sa isang bayan, ay marami pong kaganapan ng mga kriminalidad at mga kadiliman na pangyayari. Ngayon, marami po ang nananalig pa rin na ang pagbabago ay mangyayari. So to cut the long story short again, to a shorter one, ay sa pananalig po nung bayan na yun, unti-unti o minsan unti-unti pong nawawala ang mga kilalang kriminal o mga kaganapan ng mga kadiliman sa bayan na yun. Marami din po ang nagbabago na kilalang wala po sa lugar ang pag-iisip at gawain ay nagbabago. At yun po ay nabigyang liwanag kung bakit doon sa bayan na yun. So, dito sa kaganapang ito, wala pong maibigay na description. Tao ba to? Kaganapang hindi maintindihan? So, ang mga ninuno po noon ay nagkaisang ibigay na bansag, pangalan o description ng higsi sa pamamagitan ng isang salita lamang, balawis. Ngayon, atin po sinaliksik ang salitang balawis at puro negatibo. Taksil, traidor, lahat po ng negatibo, no? Masamang klase, tao, gawain. Negatibo po lahat. Ngunit, alam niyo po ang kagandahan nito, kapag may mga negatibo, kung minsan may sumisingit na gintong butil. Yung pong gintong butil sa lusak, kumbaga, sa putikan. Kung minsan meron po tayong matatagpuan na gintong butil po doon. O sa mga masasamang pangyayari, may magandang kaganapan na mahirap po o challenging na maintindihan o hanapin. So, ang gintong butil po to na aking nakita ay ang salitang rebel. Kako, aba? Rebel. Rebel. Is it without a cause? Or rebel with a cause? So, dahil po puro negatibo, doon po tayo muna sa positibo. Rebel with a cause. Di po ba? Ang isang rebelding may kadahilanan. Katulad po sa panahon ngayon,
nafi-flip po ng konti ang mga negative words, no? Kagaya ng beast. Maririnig po natin, he is a beast when it comes to playing basketball. Nobody could stop him, or he is a beast in the sports of boxing. Yan po yun, no? Yun po ay pagbibigay ng emphasis doon sa galing niya na maaaring kakaiba. So, isa pa po, no? Alam niyo po ba kung sino ang number one na vlogger sa buong mundo? Siya po ay si Mr. Beast. Number one po yan. Nakita nyo, napi-flip sa kapanahuhan ngayon some of the negatives that can be interpreted to be positive in a way. So, nagustuhan ko po yun. Sabi ko, teka, maganda to. Rebelde with a cause. Something positive, gintong butil in a quagmire of darkness or negativism. Okay, putol po muna tayo dyan kasi humahaba, 16 minutes na po. No? Ayokong humaba po ito para patuloy po kayo maging interesado. Sana. Pangalawa, sino si Cadeo? Si Cadeo po ay ako. Ang istorya po niyan ay in 1985, nagtayo po tayo ng radio program sa Basilica Church of Batangas, who owns DWAM. At ang naging title po ng ating programa dyan ay Kapatid. Kasapi para sa tunay na impormasyon at diwa. Mahabang istorya din po yan. No? That is basically to expose the atrocities, unfairness of both military, police, CPP, NPA, dyan. Yan po, no? So, upang mabigyan liwanag po ang karamihan, marahil, sana. So, yan po yung height ng insurgency problem dito sa ating bansa. So, natuwa po si Father Madlang Bayan na isang radical din po, no? Na pare, at pinayagan po kami. Ang kasama ko po dyan ay si Ka James. Co-host ko po yan. At tumakbo po yan. Balita ko ng mahigit 20 taon. No? Nag-evolve lang po siya. So one of these days, imbitahin ko si Ka James para ma-interview po natin, mabigay ang istorya ng ating programang Kapatid na nag-umpisa ng 1985. Ito po pala ay pinagpatuloy nung na-assign po tayo, pati na si Kuya James, sa iba't ibang unit ng armed forces. No? Ipinagpatuloy po yan ng isang sarhento at nang lumaon ay itinuloy din po ni Colonel Samudio, kung hindi ako nagkakamali, na buhay pa rin na nagbo-broadcast sa DWDD ng tama ba ng Department of Defense. Pati po siya iimbitahin natin. Hindi ko na rin alam ang naging istorya ng programang Kapatid. Okay? So, ayan po yun. Na-assign po tayo sa iba't ibang unit ng Philippine Air Force. Naging instructor pilot tayo sa Fernando Air Base. Naging jet pilot din po tayo sa Basa, Pampanga. At napunta din po tayo sa 220 Heavy Airlift Wing. Bagamat maigsi lang ang naging stint natin doon, ay naging, kumbaga, naging matagumpay din. Pagkatapos noon, kinuha po tayo sa GHQ, sa CRS, dahil naalala ni General Velasco yung ginawa natin sa Batangas, no? Yung pag-set up nga ng programa. Matapos po noon, tuluyan po tayong tumuloy sa 208 Helicopter Wing.
that is where I really enjoyed my flying career. Tapos po diyan ay nabigyan po tayo ng pagkakataong maging scholar ng NEDA na nakapag-aral po sa AIM, Asian Institute of Management for 2 years. Maganda rin po ang istorya natin diyan, abangan niyo po. Matapos po diyan, bumalik po, hindi, napunta po tayo sa RSBS, no? The Financial Institution ng Armed Forces. Pagkatapos ay tuluyan na po napunta sa Education and Training Staff A8 ng Hukbong Impapawid. Natuloy din po sa Mandalis sa PMA. Bumalik po tayo doon. At pagkatapos ay napunta po ng GHQ. Sa Mandalis, sa isang eskwela doon. And then finally, we were recruited to start or to form or to be with the Philippine Defense Reform. So marami pong istorya dyan. Hanggang sa tuluyan na rin po, after 30 years of service, nag-optional retirement po ako sa serbisyo. May karugtong po yan. Pero mahaba na ho tayo. Abangan na lang. Ito na lang ang bagong istorya o karugtong o kalakip ng nung may tanghire. Alam niyo po ba na noong early part of, I think that was Desert Storm, ay nagpadala po tayo ng ating contingent diyan sa Desert Storm. Hindi po bilang warriors, no? Ngunit bilang assistant into what we call this humanitarian aspect. Diyan po, may nakita po akong istorya. Because during that time, there was the first Filipino hostage named Angelo de la Cruz. Teka, mahaba na ata. Okay, tuloy na natin. He is a truck driver from Pampanga. Na-hostage po siya, no? The second, may pangalawa po, hindi po nagtatapos sa kanya. The second hostage was Angelito Nayan. At meron pa po third hostage. Pero balikan po natin yung first hostage. Sabi ko nga, wow, napakaganda, no? Angelito, Angel. Tapos De La Cruz. Filipinos are known as Juan de la Cruz, no? So parang turo sa atin, itinuturo tayo. Juan de la Cruz. May istorya din po tayo dyan sa Juan de la Cruz, no? Tsaka na po yun, pangalawa siguro istorya. So, yung second hostage, of all the many first names, of all the many family names, bakit? Angelito na yan. Para bagang, oy, magsigising nga kayo. Tignan nyo nga mabuti ang mga sinasabing senyales. Angelo de la Cruz. Root word, angel. Family name, de la Cruz. Pinoy na Pinoy. Second hostage in a war that is not ours, Angelito Nayan. Aba, maliit na Angel na naman. Tapos yung family name, Nayan. 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 I think he is a foreign affairs employee, you know. Please, if ever I'm making a mistake, correct me. Senior moment siguro. Pero yun po ang ating natatandaan. Ay representative ata siya ng ating embahada. No? So, foreign affairs employee. So, meron namang pangatlong hostage. My apology po sa kanya, bagamat bibigyan po natin ng
nakatutuwang interpretasyon. Again, ang mga family name. Ang symbolism, interpretasyon ko lang po ito. Bahala na po kayo kung sasabihin yung coincidence. But for me, it will always be an inspiration. So, Ka Roberto, paumanhin po. Ito naman po sa ating pagiging malawak na interpretasyon o kaugaliang pagbibigay kahulugan sa mga kaganapan na maaaring maging inspirasyon. So ito po, yung third hostage. Ang pangalan po niya ay Roberto Tarunggoy. So ang sabi ko, pag tayo ay hindi pa natuto, namulat, natuto, hindi lang pala tayo masahol pa sa isang unggoy. Alam niyo kung bakit? Kasi ang unggoy nakakarating na sa mga iba't ibang kalawakan pa ata. Natuturuan, natututo din. Sabi nga kapag hindi pa tayo matuto o natuto, hindi lang pala tayo masahol sa isang malansang isda. Masahol pa pala tayo sa isang unggoy dahil ayaw nating matuto. Bakit po? Yung pong pangalan na Tarunggoy sa huli. Ginuguhitan ko yung unggoy. Nakulusot lang po si Mr. Roberto, no? Dahil ang unggoy, I think, is spelled with double G. Sa kanya, isa lang. So, sana matuwa din po kayo, Mr. Roberto, dahil naging bahagi po tayo o kayo ng isang eksplanasyon o isang interpretasyon na sana'y maging inspirasyon sa ating lahat. So ayan po ang istorya, ang bagong istorya, ang mga interpretasyon na maaaring pumukaw din po sa atin. Tandaan niyo po, napakagandang inspirasyon, napakagandang senyales. So, yung Barangay Balawis Magtanggol o Balawis Magtanggol Barangay, yan po yung nagbibigay ng comment at subscription sa atin. Ngayon, hindi pa po tayo masyadong ganap na maalam pagdating sa pagsusubscribe. Nakikita ko pag sinabing join, may mga presyo po, no? May mga kategorya na maganda naman po. Pero napag-isip ko na ang kategorya po natin ay iisa lang dapat dito sa ating channel. Isa lang. Maaring Balawis Magtanggol ako sa halagang piso lamang. Okay? Miyembro, kaanib, kasapi, naniniwala sa magagandang dapat na pagbabago ng ating bayan at ating mamamayan. Matindi po ang aking paniniwala diyan na maipapakita po natin sa buong mundo ang tunay na pagbabago sa pamamagitan po ng social media. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Naway hindi po tayo manawa. Abangan niyo po ang susunod. Kung magawa ko po yung isang bagay na dapat kong gawin, ay magla-live na po tayo. O nga pala, maraming nagtanong bakit baligtad ang ating bandila sa taas? Bakit pula? May magsabing nasa giyera na ba tayo? O magigiyera na ba? Naku, hindi po. Hindi po. Iyan po, ang explanation natin dyan sa susunod
kalakip po yan ng ating isang naging panaginip na we really are in a state of war. Okay? We are in a state of war. Sa ating panaginip, we are in a state of war, not with other nations, but with oneself and ourselves. So marami pong digmaan pong magaganap diyan. Tulad po ng digmaan sa korupsyon, digmaan sa droga, digmaan sa mga maling kwento, digmaan sa mga hindi dapat na kaganapan, etc., etc., etc. So, doon po sa ating panaginip na may kaugnayan doon naman po sa ating isa pang panaginip na nagdala po sa atin kay Balawis, sa susunod po yan, malalaman nyo. And I know that we will all be inspired. Okay? So patuloy po. Please share, tell your friends to, subscribe, join, or even the most important, comment. Bigyan niyo po tayo ng giya, kung tinatawag, no? Sa pamamagitan na yung mga inyong mga comment. Accepted po, negative or positive, because sabi nga nila, sa desiderata, no? Listen to the fools. They too may have their own stories to tell. Okay? Salamat po muli. Sa susunod, magkita-kita or makita niyo muli ako. Kayo, balang araw siguro, magkikita-kita din po tayo. Salamat po sa inyong lahat at tandaan niyo po, mabuhay!